start the 2024 with a beautiful face. Again, isa kasi sa New Year's resolution ko ngayong 2024 is to have a balanced life. I promise myself na bibigyan ko rin ng time yung sarili ko paminsan-minsan. Of course, balance pa rin with all my other responsibilities. I-recap ko sa inyo at i-share ko sa inyo yung mga nangyari sa aming family sa first week ng aming 2024. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Judy Sariel and oh my gosh guys, kilala niyo pa ba ako? Kasi I know I have been missing in action talaga nung year 2023. Sobrang mabibilang lang sa daliri ko yung mga nagawa kong content nung taon na yon and sobrang nakakalungkot. But it's a new year, a new start, a new me. Kaya naman ang New Year's resolution ko guys is buhayin ang aking vlog at makapag-share ng more contents para sa inyo. At na-realize ko kasi, parang unfair naman para kay Shobe sa aming baby girl kasi parang very few lang yung mga nagawa kong content. Nakasama siya compared yung mga taon na baby pa si Matty, talagang parang na-document ko lahat ng stages niya. Ngayon, konti lang yung kay Shobe, kaya I will do my best this year na makagawa ng contents para ma-document ko pa yung life ng mga kids ko and ma-share ko rin yan sa inyo. Kaya naman, para sa first content ko ngayong taon, i-recap ko sa inyo at i-share ko sa inyo yung mga nangyari sa aming family sa first week ng aming 2024. Pero guys, i-share ko lang sa inyo yung nangyari sa amin nung holiday season bilang marami talaga akong gustong i-chika sa inyo. Alam nyo ba na nagkasakit kami nung Pasko hanggang bagong taon? Kayo rin ba? Pero sobrang grabe yung virus nung December, yung month of December. Nag-umpisa siya kay Mark, tapos sinundan ng 2 bata, and then ako na very madalang mahawa sa mga ganyan, ay nahawa din. So yung Pasko talaga namin was not very festive at all. Grabe ang ubo at grabe ang sipon. Kaya naman yun, medyo malungkot. Pero nung New Year, doon na medyo nabawas-bawasan yung sakit namin. Hindi pa rin ganun kabongga or kasaya yung celebration. But at least we're still together. Yun nga lang may sakit. I hope kayo guys, naging maayos yung celebration or naging masaya yung celebration yun ng holiday season. But anyway, let's scrap that because we are here na sa year 2024. Umpisa muna natin nung Media Noche. Media ba? Or Media? Media Noche. Ayan. Ito yung first ever, hindi naman first ever kasi last year nandito naman na si Shobe. Pero ngayon very aware na kasi si Shobe Jenny, my second born, sa mga nangyayari. So very appreciative na rin siya, very active na rin siya sa mga happenings and all. So ngayong New Year, talagang alive na alive ang aming baby girl. So binilan ko sila ng torotot ni Matty and binigay ko yun kay Jemmy. Sobrang grabe. Enjoy na enjoy niya yun. Ang sakit sa tenga nila parehas. Yung combination nila talaga guys, grabe. New Year na sa amin ng mga alas 7 ng gabi pa lang. And then, naisip namin, sige manood na lang muna tayo ng movie. So kaming dalawa ni Mark, nanood kami. Niyaya ko siya manood ng Korean movie. Alam niyo ba yung My Name ni Han So-hee? So yan, nahila ko siyang manood nun while waiting for the New Year. Kasi akala namin, pati yung mga kids magsistay. But ang ending, si Matty nakatulog dahil natatakot siya dun sa series. Well, medyo action naman talaga yon. So nakatulog na si Matty. Si Shobe naman, nakatulog na din. So kaming dalawa lang ni Mark yung talagang nagstay up until 12 midnight. Pero gusto ko talagang makita nila yung mga fireworks, makapagtorotot sila. So ginising ko si Shobe muna. And then si Shobe very happy naman na magising. Sabi ko it's time to wake up, time to use her torotot and whatsoever. Si Shobe nagising and nag-start siya magtorotot. Niyayok siya sa labas. And then si Mark tinry gisingin si Matty. And guys, sobrang nagwawala siya. Talagang antok na antok si Besh. Pinilit pa rin namin siyang gisingin and pumunta sa labas para makita yung mga fireworks. Grabe yung galit niya. Nakasimango talaga siya. But nung medyo nahimasmasan na siya, kumalma naman siya. Na-enjoy rin talaga ni Shobe yung mga fireworks. And also, bilang tradition ko sa family ko talaga na magtatalon during the New Year para tumangkad. Kahit naman hindi ako tumangkad, diba? So, sinabi ko yun kay Jemmy and kay Matty. Yun, nagtatalon kami.
And hopefully, maging matangkad sila at pati na rin ako kahit na wala ng pag-asa, diba? So, ayun, yun lang yung nangyari sa amin ng New Year. But kahit simple lang, yung aming naging celebration, still I'm very, very happy because sinalubong namin yung 2024 na magkakasama kami. So, ayan. And then, nagpaputok pala kami, guys. Pero yung lucis namin, hindi namin napagana kasi ang sinindihan namin yung kabilang dulo ng lucis. Sabi ko, bakit kaya kailangan ba naming balatan itong lucis na to? Whatsoever, yung pala sa kabilang dulo namin na sindihan yung lucis. Kaya very disappointed rin si Mati. Pero nung umaga, doon namin tinry. Gaya nga sabi ko, after nung mga 15 minutes, natulog na rin kami. Kasi grabe rin yung pagod. And also because January 1 ng lunchtime, bumiyahe na rin kami papunta ng Manila dahil may mga ganap kami sa Manila. So, ayun, January 2 naman, nagpahinga kami kasi sobrang pagod din sa biyahe. And then, gumala kami sa labas. Punta kami na SM North. Tinry namin yung train kineme doon. Kailangan magbayad ka muna ng 1.5. Actually, hindi bayad. Parang kailangan purchase ka muna ng something sa any store sa SM North. And na-enjoy naman yun ng mga kids. January 3 was the reason kung bakit kami bumiyahe from Isabela to Manila. And it's because nung Pasko po, niregaluhan ni Papi Russell si Matty and si Jemmy ng Disney on Ice tickets! And syempre, nadami na rin kaming mga parents, so binila na rin kami ni Russell ng tickets. Sobrang dami lang talagang tao, pero wala namang naging delays whatsoever. Very efficient naman yung mga SMX peeps. Pero guys, alam nyo ba, very nostalgic para sa amin yung pagbalik sa SMX because if hindi niyo po alam, ako po ay dating courtside reporter ng UAAP. And madalas talaga sa SMX yung mga games namin before. So kami dalawa ni Mark, nung si Mark ay sunod pa sa akin ng sunod bilang photographer at ako ay courtside reporter. So ayan, chance ko na para sabihin ng totoo. Kasi lagi na lang sinasabi ni Mark na ako daw yung naghahabol sa kanya. But in reality, siya talaga. Charot. Sobrang nostalgic for us. And to think na nakabalik ulit kami sa SMX as parents na kami dalawa ni Mark, kasama pa yung kids namin. Sobra grabe, nakaka-happy sa heart talaga. Ayun, Disney on Ice, very on time sila. Nag-start talaga siya exactly at 3 p.m. Grabe yung production. Kudos talaga sa team ng Disney on Ice kasi ang ganda. So, sobrang nakakatuwa talaga as a parent nung makita ko si Shobe Jemmy namin na nag-freak out nung nakita niya na lumabas si Mickey and Minnie Mouse. Hindi ko na-expect yung reaction niya, guys. Kasi alam nyo, itong si Jemmy talaga, kabaliktaran ni Matty. Kung si Matty talaga, very smiley face, happy kid, energetic, friendly to everyone. Pero itong si Shobe, exact opposite niya. Lagi lang yung naka-poker face. Lagi pa nga actually galit, tinitma na yan kay Mark. Grabe, sobrang yung happiness ni Shobe talaga, hindi ko ma-explain. Tapos sobrang nag-hi siya sa mga characters. Tapos sobrang tutok na tutok talaga siya. I was expecting na makakatulog siya. Pero guys, from start to finish, nanood talaga si Shobe. Si Matty naman was okay. Hindi siya sobrang 100% happy. Kasi guys, yung favorite Disney movie niya, which is Encanto, was not included sa set ngayon ng Disney on Ice. Kasi yun talaga yung favorite movie as of now ni Matty. And even me, kasi ang ganda ng soundtrack ng Encanto, diba? Pero yun, wala siya. Though he still enjoyed it, lalo na dun sa mga songs na alam niya, like sa Frozen, alam niya yon. And si Shobe Jenny, sobrang fan siya ni Elsa. So, isa pa siya doon, sobrang na-amaze siya doon. Hindi siya as parang nag-freak out, pero na-amaze talaga siya doon sa production na yon. Talagang pinapanood yung mga aerial kineme nila Elsa. Wow moment para kay Shobe yun. Sobrang nag-enjoy kami talaga doon. I don't know, ewan ko si Mark and si Russell kung na-enjoy nila yon. Pero ako, sobrang na-enjoy ko yon. Si Shobe, nag-enjoy rin siya. And even I think si Matty. Kaya sobrang worth it nung regalo sa amin ni Russell na yon. And I suggest guys na sa susunod na Christmas, kung magpaplano kayo, I highly suggest na ganito yung mga irregalo nyo, yung mga experiences. Kasi talagang lagi nakatatak yun sa isip nila. Kasi actually, parang the day after nung Disney on Ice, si Matty kinukwento pa rin niya sa akin yung mga nangyari, na kung ano yung mga favorite parts niya, and excited daw siya manood uli. So yun, talagang alam ko na hindi niya makakalimutan yung experience na to. Dami ko sinabi, diba? So next was January 4. It was just an errand day kasi every time na pupunta ako sa Manila, I make sure na everyday talaga meron akong naaasikaso kasi syempre ang hirap ng biyahe, diba? Nag-grocery lang kami, nag-SNR kami
for stocks, for my cafe, and also stock na rin sa bahay. So here are just pictures ni Mark and kids. After yung mga errands namin, nag-try kami nitong super duper cool na restaurant sa UP area. Actually, matagal ko na itong nakikita sa TikTok. And a friend actually recommended this restaurant to us. Simula nung nagkaroon kami ng cafe, gusto kong mag-try-try ng mga iba't ibang cafe sa Manila, mga restaurants, to get inspiration and to see na rin kung ano yung mga bagong trends ngayon. So yun, tinry ko tong gubat na nasa UP. And guys, sobrang amazed ako. Bet ko yung mga ganitong theme ng mga restaurants. What I really like about this branch, ito yung branch na nasa UP kasi guys, 2 branches siya. So this branch, meron siyang pond, meron siyang mga birds. So naisip ko, perfect to with kids kasi while waiting for the orders, nalilibang sila. Meron makikita silang mga animals. I like restaurants or cafes or actually any places na kung saan may open area or at least outdoor na kung saan nakakatakbo-takbo yung mga bagets ko. Kasi, guys, wala pa rin kaming iPad. No iPad rule pa rin kami sa aming family. Kailangan talaga may malawak na space na kung saan pwedeng mag-release ng energy yung mga bata while we are ordering or while we are waiting for our orders. So, this place, itong gubat, perfect siya kasi meron siya mga fish and mga birds na pwedeng tingnan-tingnan ng mga bata. So, habang nag-order kami, doon sila nag-visit. Yung vibe niya, parang very welcoming, na parang anyone can go there. And nakita ko ang daming mga afam, guys, kasi ang ganda ng concept talaga niya. Very Pinoy concept, very gubat concept. Maraming greenery, so nga, tas may mga animals pa. Habang nag-order ka, may kita mo rin yung mga tao nila na kung saan sila nagluluto. So, sa harap mo, may kita mo how they prepare the food, how they plate it. So, talagang may kita mo yung mga ginagawa nila. And sobrang ganda ng concept na yun. Yung food rin nila was just very simple food na comfort food nating mga Pinoy. And ang nakakatuwa sa restaurant na to is walang plato at walang utensils. Nagulat talaga ako, guys. Nung una, akala ko baka wala lang talagang plato kasi ang concept nila syempre gubat. So nakalagay sa dahon ng saging. Hindi ko naman in-expect na wala rin silang utensils. So nung dumating sa amin yung food, guys, nag-request ako, pwede mag-request ng spoon and fork. Ay, ma'am, sorry po, wala po talaga. Kamay-kamay pala talaga tayo. So, na-shock si Mark doon kasi hindi siya nagkakamay. So, na-enjoy ko siya talaga. Even ni Matty, sobrang nag-enjoy siya kasi bago sa kanya yun na magkamay sa restaurant. So, yun. And actually, guys, kapag nagkakamay, mas napapasarap yung kain mo, di ba? I definitely recommend this restaurant kung gusto nyong makatry ng bagong experience. And kung hindi kayo masyadong maarte na sa kamay-kamay and whatsoever. So, yan. I think perfect to pag may mga bisita kayo na mga foreigners. So, gaya nga na sabi ko sa inyo, sinusulit ko yung pagluwas namin ng Manila. Ang ginawa ko the next day was spontaneously nagbuka ko ng dentist appointment para kay Matty. Actually, this was not his first time na magpa-dentist. Pero na-notice ko kasi na parang kailangan niya na ng cleaning sa ngipin kasi parang nagiging yellowish na siya. Yun nga, tama nga yung suspecho ko na may 2 ngipin na siya na nagsistart magkaroon ng cavity. So, pinalagyan natin yan ng protection, na nagpa-fluoride na rin si Matty. So, ayun, magsingin na rin ako ng mommy tips sa inyo dyan. Kung may mga bagets kayo, make sure na magpa-regular kayo na dental appointment for your kids. May possibility na mabunutan sila ng ngipin and yun yung traumatic para sa kanila. Tayo ng mga adults, di ba, kapag nagpapa-dentist tayo tapos kailangan natin bunutan, sobrang sakit para sa atin, di ba? What more para sa ating mga anak? So yun yung sinabi sa akin ni Doc, nung dentist that day na alagaan mo yung ngipin ni Matty para hindi niya kailangan mabunutan. Kumbaga, kung meron man kailangan gawin sa ngipin niya, yung konting remedyo lang, hindi na kailangan yung bubunutan siya or magkaka-surgery or whatsoever. So yun, after ni Matty magpa-dental appointment, dapat si Shobe yung next na ipapacheck ko. Pero, hindi nakisama si Jemmy, ayaw niyang i-open yung mouth niya. After ng dental appointment namin, guys, nagutom ako ng bonggang-bongga. So, ang ginawa ko, guys, hinanap ko yung favorite kong puto bongbong at puto bibingka na tapat ng Paris Retiro. Promise, itong bibingka at puto bongbong sa tapat ng Paris Retiro is the best. Alam nyo kasi. Okay guys, sa puto lang ating vlog. Say hi to the vlog! Hi! I have my very own taekwondo armor. Oh yes! He got a new armor na gift sa kanya ni Daddy. Yay!
So, yun na nga. Saan na ba ako? Saan na It's ba a ako? water balloon. It's made of water. So yun, definitely, kung naghahanap kayo ng masarap na puto bongbong. Kung naghahanap kayo ng masarap na puto bongbong at bibingka, I think all year round sila nagtitinda doon. Pero I'm not sure ha. So yun, definitely, try nyo yung sa tapat ng Paris Retiro. Isa lang silang nagtitinda doon. Ang sarap guys, promise. Creamy. Sa ibang nabibili ko, lasang usok or sobrang chewy nung puto bongbong na parang kumakain ng gummies. So, doon, sobrang perfect. And then, guys, same day pa rin to ha. After ng dental appointment, pumunta kami sa Paris Retiro. Inasikaso ko yung kids, pinakain ko sila, pinatulog ko sila. And then, minit ko yung mga friends ko, guys. Nanood kami ng MMFF movie na Firefly. Nag-last full show kami sa Fisher Mall. And isa kasi sa New Year's resolution ko ngayong 2024 is to have a balanced life. So, of course, ang number one priority ko is yung pagiging nanay ko, my kids, my 2 kids, yung pagiging hands-on ko sa kanila. And right now, na may hinahandle na akong business, which is yung Primo Cafe ko dito sa Isabela. Ngayong taon, I promise myself na bibigyan ko rin ng time yung sarili ko paminsan-minsan. Kasi, yung mga past years, simula nung naging nanay ako, parang lagi ako nagigilty na lumalabas-labas, makipagkita sa friends ko. Feeling ko, hindi ko na-deserve yung mga yun. But you know what? I realize, I feel the emptiness na parang dumarating sa mga point the past years na ang lungkot-lungkot ko kasi aside from being a nanay, or aside from working, parang wala na akong ibang identity kundi yun lang. Ngayon, na-realize ko ngayong taon na hindi naman masama yun na paminsan-minsan lumabas kasama yung mga friends or ipamper yung sarili ko. This 2024, I will make sure na mas dadamihan ko yung mga moments ko with my friends. Of course, balance pa rin with all my other responsibilities. So, yeah. Love you, Mama. Love you. O, diba? Nandiyan na agad yung isa sa responsibility ko. Nag-catch up lang kami ng malala. Nakichismisan lang kami ng bonggang-bongga. Okay, now, let's move on sa last highlight ng aming first week ng 2024, which is ang aming family photo shoot. So, guys, usually ginagawa namin to the past years nung December lagi. But I realized na every December, sobrang packed ng mga studios. Sobrang busy nila kasi daming nagpapa-photoshoot talaga. So, nagpa-schedule na lang ako ng January. Lalo na at perfect kasi meron rin kaming isa pang family friend na magpapa-photoshoot rin. Sobrang na-enjoy ko tong photoshoot na to kasi chill lang. Ang saya pala kapag 2 families, may kasamang ibang family kasi ang kulit ng mga bagets, sama-sama sila lahat. Siyempre, umaura-aura tayo bilang sa mga ganitong photoshoot na lang tayo nagmumukhang tao, nagiging mukhang maganda. Start the 2024 with a beautiful face. Ayan. So yan guys, grabe nakakapagod lang talaga magpa-photoshoot with kids kasi mauubos talaga yung energy mo na mag-motivate sa kanila to smile, yung mag-motivate sa kanila na mag-participate, and grabe guys talaga. Bilang nanay, ikaw talaga yung lahat in charge ka sa lahat. Alam mo yung nagpapamakeup ka na tapos kino-coach mo pa sila na smile! Huwag kayong mag-away na dalawa. So, ganun guys. Ganun yung nangyari that day. Kaya wala rin ako talaga masyadong videos. Pagpasensyahan nyo na. But here are the photos. Yun yung mga naging outcome ng aming photoshoot. Tadaan! Ayan, di ba? Ang gaganda. And ang cute ng mga bagets ko. Parang ang babait nila, di ba? And I'm very, very happy. These are taken by our good friend, si Randolph Evan. If naghahanap kayo ng photographer na sobrang okay guys, quality yung photos, and yung mga photos is classic, kumaga magagamit nyo hanggang tumanda na yung mga bata. And that's it! Yun lang yung mga nangyari sa akin, nung first week namin ng 2024. I hope na-enjoy nyo tong very raw. Gusto ko lang i-share and start yung taon na to na makapag-post ng vlog para ma-motivate ako all throughout the year na makagawa pa ng more contents para sa inyo guys. Promise ko yan sa inyo. Promise, promise, promise! So, ayan. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe dito sa aking channel. And follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts, sa aking Facebook page, Judy Sariel, and sa aking Instagram, @JudySariel. So, ayan guys. Happy New Year sa inyong lahat. I hope naging maganda rin ang start ng taon sa inyong lahat. And all throughout the year, this 2024, I hope lahat tayo ay magiging happy, healthy, prosperous. Let's claim that.
Bye guys!